Magandang araw! Kamusta ka? Handa ka na ba sa panibagong aralin sa economics? Kung gayon, ay atin ang tukuyin kung ano ang ating layunin para sa video lesson na ito. Ang ating learning target ay ang matukoy ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang salik sa pag-unlad ng ekonomiya at ang gampanin ng mga institusyong pananalapi para dito. Isa din ba ang pag-iipon sa iyong New Year's resolution ngayong taon? Alam mo ba kung ano ang naitutulot nito para sa ating ekonomiya? Kung hindi pa, kung gayon ay panoorin mo ang video lesson na ito tungkol sa pag-iimpok at pamumuhunan bilang salik sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang pag-iimpok ay tumutukoy sa pag-iipon, pagtatabi, at pagtitipid na maaaring tumutukoy sa mga bagay katulad na lamang ng salapi o ating mga ari-arian. Bakit nga ba dapat tayong mag-iimpok? Ang pag-iimpok ay nagbubukas ng oportunidad para sa pamumuhunan. Ang paglago ng ekonomiya gamit ang patakarang pananalapi ay makakamit kung ang level ng pag-iimpok ay ating ding maiangat. Sa pagsasagawa nito, ang halaga na maaaring gamitin sa pamumuhunan ay mas napapalaki. Ikalawa, ito ay nakatutulong sa pagpapalago ng mga banking facilities at financial intermediary. Ang disposable income ng mga tao ay kinokonsumo o iniipok. Sa pagkakaroon ng pangangailangan ng mga tao na mag-impok ng kanilang kita para sa hinaharap, kadalasan, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagdedeposito sa bangko. At bilang epekto, pinapalago ng mga banking facilities ang kani-kanilang serbisyo upang tugunan ang pangangailangan sa pag-iimpok ng tao. Sa gayon, ang pondo ng mga banking facilities, pati na rin ng Bangko Sentral, ay mas lumalago dahil sa pag-iimpok ng mga tao. Ang ikatlo, ay nakatutulong ito upang maipagpatuloy ang pagkonsumo. Ang mga inimpok na salapi sa mga institusyong pampinansyal ay maaaring magamit ng mga mamamayan na nais kumonsumo ng mga produkto o serbisyo. Magagamit ng mga consumer sa pamamagitan ng pangungutang. Ang pamumuhunan naman ay ang pagkakaroon ng asset na inaasahang magbubunga ng interes o tubo sa hinaharap. Ito ay maaaring magdulot ng paggamit ng full employment ng bansa. Ang full employment ay tumutukoy sa panahon kung saan ang pamilihan ay nasa pinaka-produktibong antas at ang karamihan sa mga manggagawa ay mayroong trabaho. Ang paggamit ng sitwasyong ito ay mahalaga dulot ng pamumuhunan dahil maraming negosyo ang kinakailangan ng lakas paggawa bilang salik sa kanilang produksyon. Upang masiguro at matiyak na magiging maayos ang pamumuhunan at pag-iimpok sa bansa, ay nariyan ang iba't ibang mga sektor ng pananalapi. Ito ay maaari nating mahati sa tatlo: ang bangko, hindi bangko, at ang regulator. Ang bangko ay isang institusyon na tumatayo bilang tagapamagitan sa mga tao o kumpanyang kulang ang puhunan at sa sobra naman ang puhunan. Tumatanggap ang mga bangko ng deposito na nagmumula sa mga tao o kumpanya na sobra-sobra ang puhunan. At kanila itong ipinauutang sa mga tao o kumpanya naman na kulang ang puhunan. Ang mga bangko ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng deposito. Ilan sa mga halimbawa nito ay savings, demand savings, at time deposit. Ginagamit nila ito upang ipautang na maaaring gamitin ng mga tao bilang puhunan. Halimbawa, sa paggawa ng negosyo, kaya naman sa pagbili ng bahay o sa pagbili ng mga sasakyan at marami pang iba. Kumikita ang mga bangko mula sa interes na ipinapataw sa mga nangungutang at dito rin nila kinukuha ang kanilang pambayad sa interes ng kanilang mga depositor. Mayroong iba't ibang uri ng bangko. Ilan sa mga ito ay ang bangkong komersyal, bangkong rural, bangko sa pagtitipid, trust companies, at ang mga espesyal na bangko.
Kilalanin natin sila isa-isa. Una ay ang bangkong komersyal. Ito ang bangkong tumatanggap ng lahat ng uri ng deposito at nagpapautang ng lahat din ng uri ng pautang sa mga consumer, producer at pamahalaan. Ito rin ang itinuturing bilang pinakamalaki at pinakamalawak na uri ng bangko sa bansa. Tinatawag din ito bilang universal banking o expanded commercial banks, kung saan pinagsasama-sama ang mga kapital ng mga bangkong komersyal upang mas magpabilis ang transaksyon. Kaya rin, mapapansin natin na kapag nagkaroon ka ng problema sa pangungutang sa BDO, hindi ka rin makakautang sa BPI dahil magkaugnay ang mga bangko na ito. Ito ay nagpapautang ng puhunan sa mga producers, nagkakaloob ng auto loan, housing loan, car insurance at iba pa. Ikalawa ay ang bangkong rural. Ito ay bangko na nagpapautang sa mga magsasaka at industriya sa mga lalawigan. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 720, nilalayo nitong tulungan at suportahan ang mga magsasaka at mangingisda upang magkaroon din sila ng puhunan. Ang ikatlo ay ang bangko sa pagtitipid. Hinihikayat ng mga bangko na ito na mag-impok at magtipid ng ilang bahagi ng kanilang kita ang mga mamamayan. Ilan sa halimbawa nito ay ang PS Bank o Philippine Savings Bank at ang BPI Savings Bank. Ikaapat ay ang trust companies. Ito naman ang mga kumpanya na tumatayo bilang personal na kinatawan na siyang nangangalaga sa pinansyal na pag-aari sa ngalan ng ibang tao. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang pagbuo ng last will and testament o sa mga walang taong kakayahang pangalagaan ng kanilang salapi at korporasyon gaya ng investment at management. Ang panghuli ay ang mga espesyal na bangko. Ito ang mga bangko na pinapatakbo ng pamahalaan. Itinatag ang bawat bangko ng may tiyak na layunin. Ilan sa halimbawa nito ay ang Land Bank, Development Bank of the Philippines at Al-Almana Islamic Bank. Ang Land Bank ay pinansyal na institusyon ng gobyerno na siyang nagtataguyod ng countryside development ng bansa o nakapokus sa pagtulong sa mga manggagawa na nasa agricultural sector. Ito ang naging pangunahing bangko ng pamahalaan at nag-iingat sa salapi nito kung saan dito kinukuha ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang mga sweldo. Ikalawa ay ang Development Bank of the Philippines. Ang pangunahing layunin nito ay alalayan ng mga small and medium-scale industries sa pamamagitan ng pagpapautang sa mababang interes upang mapalago ang kanilang kabuhayan. At panghuli ay ang Al-Almana Islamic Bank. Ito ay kauna-unahan at nag-iisang bangko para sa mga Muslim na naglalayong tulungan ang mga Pilipinong Muslim upang iangat ang kanilang pamumuhay. Ang ikalawang sektor ay ang institusyong di-bangko. Ito naman ay tumatanggap ng kontribusyon mula sa mga kasapi at pinapalago at ibinabalik ito sa mga kasapi din pagdating ng panahon upang kanila itong mapakinabangan. Mayroon ding iba't ibang uri ng institusyong di-bangko. Nariyan ang SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, Sanglaan, Kumpanya ng Seguro, at Kooperatiba. Ang Social Security System ay isang ahensya na nagkakaloob ng seguro, pautang at pensyon sa pribadong sektor. Ayon sa Batas Republika 8282 o Social Security Law, lahat ng pribadong kawani ay nararapat na irehistro bilang kasapi ng SSS. Kahit ito ay kasambahay, tagaluto o driver, dapat lahat nakarehistro. Maging ang mga self-employed o walang employer ay kinakailangan pa rin na magparehistro. Ang ikalawa ay ang Government Service Insurance System o GSIS. Tumutukoy ito sa ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob ng seguro, pensyon, pautang at dibidendo sa mga kawani ng pamahalaan. Ang GSIS ay katulad lamang ng SSS, ngunit naglilingkod lamang ito sa mga kawani ng pamahalaan. Parehas din ito na nagbibigay ng benepisyo
at nagkakaloob ng dibidendo sa kani-kanilang mga kasapi. Ikatlo ay ang Pag-ibig Fund o pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ng mga kasapi nito na magkaroon ng sarili nilang bahay. Tulad ng GSIS at ng SSS, may buwanan din na kontribusyon at ito ay sa pamamagitan ng pagkaltas o salary deduction para sa kanilang mga kawani. Ito ay tumutulong din sa mga pribadong developers ng mga proyektong pabahay sa pamamagitan ng pagpapautang ng pondo sa kanila. Sunod naman ay ang kumpanya ng seguro. Ito ay may kinalaman sa pamamahala sa mga panganib sa buhay ng tao, ari-arian at negosyo. Tumutukoy ito sa kumpanyang nangongolekta ng salapi mula sa mga miyembrong gustong mag-ipon para sa kanilang kalusugan, edukasyon, ari-arian, pagre-retiro at iba pa. Sunod ay ang sanglaan o pawn shop. Ito ay mahalaga sa ekonomiya sapagkat nagiging takbuhan ito ng mga tao na nangangailangan ng cash o salapi at ng mga taong di kayang makautang sa bangko. Ito ay parang negosyo na nagbibigay ng pautang sa mga individual kapalit ang mga bagay na may halaga gaya na lang ng alahas, cellphone, camera at iba pa bilang garantiya o collateral na utang. Sunod ay ang kooperatiba. Ito ay isang kapisanan na binubuo ng mga kasapi na may nagkakaisang panlipunan o pangkabuhayang layunin. Ang mga kasapi sa isang kooperatiba ay nag-aambag ng puhunan at nakikibahagi sa tubo, pananagutan at iba pang benepisyong mula sa kita ng kooperatiba. Ang pautang ay para lamang din sa mga kasapi nito na mayroong mas maliit na interes kumpara sa mga bangko. Ano naman ang sektor na kumakatawan bilang regulator? Ito ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa lahat ng institusyong pampinansyal sa bansa at tinuturing bilang bangko ng mga bangko. Ilan sa mga layunin at tungkulin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang pagpapatatag ng sistema ng pananalapi, pagpepreserba sa halaga at palitan ng piso, pag-imprenta ng ating mga salapi, at ang pagpapaunlad ng kondisyon ng salapi at kredito. Ano-ano nga ba ang mga paraan na isinasagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang supply ng salapi? Una ay ang reserve requirement. Ito ay tumutukoy sa proportion ng deposito ng bangko na ipinag-uutos ng BSP na itago sa vault ng bangko bilang reserba. Ikalawa ay ang rediscount rate. Ito ang tawag sa interes na ipinapataw sa pag-utang ng mga bangko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang panghuli ay ang open market operation. Ito ay tumutukoy sa pagbili o pagbenta ng pamahalaan sa mga government securities ng bansa. Dito na muna magtatapos ang ating talakayan tungkol sa pag-iimpok at pananalapi. Mayroon ka bang mga katanungan? Mag-iwan lamang ng mensahe sa Kuiper o Messenger. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam!